Mabilis na lumubog ang aking kotse sa hindi naman gaano kalalim na tubig. Kaya kong languyin paakyat sa itaas. Ngunit nang tangkain kong buksan ang pintuan ng kotse, hindi ito mabuksan. Kahit anong gawin kong pagpupumilit na mabuksan ang pintuan ay hindi talaga mabuksan. Unti-unti nang napupuno ng tubig ang loob ng aking kotse. Ngunit hindi ko pa rin mabuksan ang pintuan. Binayo ko na ng malakas at tinadyakan ng pintuan. Ngunit ayaw talagang mabuksan. Hanggang sa napuno na ng tubig ang loob ng aking kotse ay nanatiling matigas pa rin ang pintuan. Maya-maya lamang ay nauubos na ang oxygen ko sa aking katawan at nagdidilim na rin ang aking mga paningin. Kusang ipinikit ko na lamang ang aking mga mata para tanggapin ang aking katapusan. Naramdaman kong paghila sa akin ng kung sino, ngunit hindi ko na magawang maimulat pa ang aking mga mata. Sumunod na naramdaman ko ang paglapat ng malambot na bagay sa aking bibig at ang pagbibigay sa akin ng hangin gamit ang bibig ng taong nagtatangkang iligtas ako. Haret! Hiyaw ko sa aking utak. Kahit hindi ko nakikita kung sinong nagliligtas sa akin, ay nararamdaman kong siya si Haret. Maya-maya lamang ay naramdaman kong paghila niya sa akin papunta sa ibabaw. Ngunit tuluyan na nagdilim ang aking kamalayan hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at agad na inilibot ko ang mga mata sa paligid ng aking kinaroroonan. I'm not dead. Hindi pa ako tinanggap ni San Pedro, kaya nakaligtas ako at nabuhay. Bumaba ang tingin ko sa aking suot na hospital gown. Mabuti na lang at naisipan kong itapon ang aking mga karayom. Dahil kung hindi ay tiyak na sumabog na ang pinakatatago kong sekreto ngayon. Shiva! Thanks God at gising ka na. Masayang sambit ni Haret na eksaktong papasok sa loob ng kwartong kinaroroonan ko, kaya agad niyang nakita na gising na ako. Kumusta ang pakiramdam mo? Anong masakit sa'yo? Nagugutom ka ba? Nauuhaw? Hindi magkandatutong tanong niya sa akin nang makalapit. Pwede bang wag mo akong ratsadahin ng mga katanungan at nahihilo ko sa'yo? Hindi maiwasang reklamo ko, pagkatapos ay bigla akong nasamit kaya napaubo ako. Medyo masakit kasi ang aking lalamunan dahil nakainom yata ako ng maraming tubig. I'm sorry. Nag-aalala lang naman ako sa kalagayan mo. Agad na paumanhin niya sa akin. Nagilty ako dahil sa kanyang sinabi, kaya nanahimik na lamang ako ng ilang saglit. Kumusta na pala ang kotse ko, Haret? Naiahon na ba? Nakita na ba kung bakit nawala ng preno ang aking kotse? Excited kong tanong sa kanya. Gusto kong malaman kung sinadya bang putulin ang preno ng kotse ko o talagang aksidente lamang ang nangyari. May pumutol sa kable ng preno mo, kaya hindi gumana ang preno. Someone wants you dead, Shiva. At alam mo ba kung sino sila? He anxiously asked me. Baka napagtripan lang ng kung sino ang kotse ko dahil maganda at mamahalin. Sagot ko sa kanya sa halip na sagutin mismo ang kanyang katanungan. Nang akmang magsasalita pa siya para siguro igiit na may nagtatangka sa buhay ko ay nagkunwari akong inaantok. Pagkatapos ay ipinikit ko ang aking mga mata. Malalim na paghugot ng buntong hininga ang tanging narinig ko mula kay Haret. 4 na araw akong namalagi sa ospital bago ako pinayagan ng doktor na ma-discharge. Ngunit pinayuhan ako ng doktor na wag masyadong maggagalaw dahil hindi pa ako masyadong magaling. Hinatid ako ni Haret hanggang sa bahay ko. At hindi niya ako iniwan kahit na ipinagtatabuyan ko siyang umalis. Ipinagluto niya ako ng sinigang na baboy at pagkatapos ay naglinis siya sa buong bahay. Mabuti na lamang at walang bakas ng pagiging assassin ko ang bahay ko. Kaya safe pa rin ang sekreto from Haret. Ngunit hindi niya naiwasang magtanong sa akin kung bakit halos lahat ng mga gamit ko sa bahay ay puro high-tech. Nagkunwari na lang ako na mahilig ako sa mga sci-fi movies. Kaya pinagawa kong high-tech ang bahay ko. Ewan ko lang kung naniwala siya sa alibay ko o hindi na lang siya nagpumilit na alamin ang totoo. Masyado ko nang inubos ang oras mo, Haret. Pwede ka nang umuwi at kaya ko naman ang sarili ko. Sigurado kang kaya mo na ang sarili mo? Naninigurong tanong niya sa akin. Oo, wag mo akong alalahanin. Mabilis kong sagot. Inihatid ko siya hanggang sa bukana ng gate ko. Nang akmang papasok na siya sa kotse niya ay tinawag ko ang kanyang pangalan. Thank you for saving me. Bahagyang may ngiti sa mga labi na pasasalamat ko sa kanya. It was my very first sincere smile since my family's death. Iniligtas niya ako sa tiyak na kapahamakan, kaya natural lamang na pasalamatan ko siya.
at bigyan ng sinserong ngiti. Hindi sumagot si Harit sa aking sinabi. Sa halip ay inilang hakbang niya ang aming pagitan. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng mapusok na halik. Hindi ko inaasahan ang ginawa niya, kaya hindi agad ako nakapag-react. At bago pa ako makapag-react ay mabilis na niyang pinutol ang halik at nagmamadaling pumasok sa loob ng kotse nito at pinaandar ng mabilis. Nakatulala lamang ako habang sinusundan ng tingin ng papalayong kotse ni Harit. Here is your new mission, Shiva. But this time you will do the mission together with Tom. You're an insider while Tom is the outsider. Naiintindihan mo ba ako? Tanong sa akin ni Ninong Rafi matapos ang short briefing ng bagong misyon ko. Mali pala. Hindi ko lang pala ito misyon dahil kasama ko si Tom ngayon. Ito ang pinakaunang misyon na pagsasamahan naming dalawa para kaming bagong love team na isinasabak sa isang bagong pelikula. Alam na ba ni Tom na magkasama kami sa iisang misyon? Tanong ko habang binubuklat-buklat ko ang files ni Rexor Soriano, ang aking bagong target. Namin pala. Kilala ko si Rexor Soriano dahil katulad ni Veron ay isa ring sikat na artista ang lalaki. But I only know now na may evil secret palang itinatago ang artistang ito. Isa itong illegal human organ smuggler at kasalukuyan itong minamanmanan ng mga pulis. Ngunit ang taong nagbayad para i-assassinate ito ay hindi na makapaghintay. Gusto nito na maunahan nilang iligpit ang artista kaysa sa mga pulis. Nangingidnap ng mga tao mapabata man o matanda ang mga tauhan ni Rexor at dinadala sa sekretong lab na nasa loob ng bahay nito. Kinukuha nitong mga organ ng isang tao na pwede pang ibenta. Ini-smuggle nitong mga organs na inilalagay sa malaking styrofoam na may yamang lamig ng yelo. Pagkatapos ay ibabiyahe gamit ang private plane nito. Puro mayayaman na mula pa sa ibang bansa ang buyers ni Rexor Soriano. Kaya naman kapag nakakabenta ito ng kahit isang organ ng tao, ay milyones ang halaga ng organs na nakuha. Oo, alam na niya dahil nauna ko na siyang i-briefing kesa sa'yo. Sagot ni Ninong Rafi. By the way, Shiva, mag-iingat kayo ni Tom sa misyon na ito. Dahil sa tingin ko ay mas mahirap ng misyon ito kaysa sa mga naunang misyon mo. The whole BAS will stand by. And once you need our help, ay alam mo na ang gagawin mo. Yes, Ninong. I will keep that in mind. Sagot ko sa kanya bago tumayo at nagpaalam na. Ready ka na ba? Tanong sa akin ni Tom nang sunduin niya ako sa bahay ko para magpunta sa party ng ama ni Rexor Soriano na aming target. May invitation card naman kami kaya tsak na makakapasok kami sa birthday ng kanyang ama kahit na hindi naman namin sila kilala ng personal. I'm ready. Maikling sagot ko. It's showtime! Malakas na sigaw nito bago pinaarangkada ang kotse nito. Hindi ko pa pala nasasabi sa'yo na ang ganda mo ngayon. Puri sa akin nito habang nagbabiyahe na kami sa gitna ng lansangan. And you're handsome too. Puri ko rin sa kanya. Totoo naman ang sinabi ko na gwapo siya. Gwapo naman talaga siya. At sa totoo nga ay maraming kababaihan na miyembro ng BIS ang may gusto sa kanya. Ngunit hindi lamang niya pinapansin. Hindi ko maiwasang ikumpara siya kay Harit. Sa tingin ko ay mas gwapo si Harit kaysa kay Tom. Ngunit kung apil ang pag-uusapan ay hindi magpapahuli si Tom. You're beautiful and I'm handsome. Kaya nga bagay tayong dalawa na maging magkasintahan. Sabi ni Tom na bahagyang natawa sa sinabi niya. Tinaasan ko siya ng kilay na mabilis naman niyang nagets kung anong ibig kong sabihin. Bagay na magkasintahan para sa gagawin nating misyon. Pagtatama nito na bahagyang naiiling. That's better. Mabuti na ang klaro. Kalahating minuto lamang kami nagbiyahe bago kami nakarating sa hotel na pinagdarausan ng birthday ni Roberto Soriano. Bago kami bumaba ay inayos ko muna ang aking earrings na ang isa ay wireless mic pala. Si Tom naman ay inayos ang nag-iisang hikaw niya sa tenga dahil ito ang kanyang mic. Marami namang lalaki na nagsusuot ng hikaw ngayon, kaya hindi na pagtatakhan ng mga tao sakaling makita nila na may isang hikaw si Tom sa kanyang tenga. Nang masiguro namin na maayos na ang aming kasuotan at secret mic, ay sabay na kaming lumabas ng kotse niya. Ready ka na, love? Tanong niya sa akin, sabay alok sa kanyang kaliwang braso, para siyang makapitan ko. I'm ready, love. Sagot ko naman bago ikinawit ang aking kanang braso sa kaliwang braso ni Tom. Para hindi pagdudahan ng mga tao na hindi kami totoong magkasintahan, ay kailangang sweet ang aming endearment. At syempre kailangan din naming maging sweet sa isa't isa.
Pagpasok namin sa entrance ng venue ay agad na hiningi ang aming invitation. At pagkatapos ay kinapkapan kami. Sa pagkakataong ito ay wala akong dalang karayom. Dahil may iron detector ang mga guard na nagbabantay sa entrance ng venue. Masyadong high-tech ang iron detector nila na kayang madetect ang kahit sobrang nipis at hindi lang purong iron. Dahil may nickel din na halo tulad ng karayom. Kung pwede nga lang dalhin ko ang aking karayom ay nagdala na sana ako. Para dito pa lang ay todas na sa akin ang Rexor Soriano na ito. Pagpasok namin sa loob ng venue ay agad kong nakita si Jared na nakatingin sa amin habang madilim ang ekspresyon ng kanyang muka. Hindi ko inaasahan na dadalo siya sa party kaya hindi ako handa na makita siya rito. Iniiwas ko ang aking paningin sa kanya at kunwari hindi ko siya nakita dahil pakiramdam ko'y nasasaktan din ako sa sakit na bumalatay sa kanyang muka. Smile, Shiva. May mga nakatingin sa atin. Kunwari ay hinalikan nito ang gilid ng aking leeg. Ngunit ang totoo ay bumubulong lamang siya sa akin. Alangan namang umiti ako na parang timang. Gayong wala namang nakangiti sa akin. Ganting bulong ko sa kanya. Kung titingnan kami ng mga tao, iisipin nila na sobrang sweet kaming dalawa. It's time to give our gift to the birthday celebrant, love. Sabi ni Tom sa akin habang nakapaskil sa mga labi ang isang matipid na ngiti. Then let's go. Naglakad kami papunta sa birthday celebrant para ibigay ang regalo na mula sa taong pangalan lamang niyang aming kilala. Happy birthday, Mr. Soriano. We are the proxy of Mr. Sevilla. Hindi kasi siya makakarating kaya kami na lamang ang pina-attend niya sa birthday mo para magdala sa kanyang munting regalo para sa'yo. Nakangiting bati ni Tom sa birthday celebrant. Sabay abot sa hindi gaanong kalakihan na regalong nakabalot pa sa isang mamahalin na gift wrap. Sa tabi nito ay ang aming target na nakatingin sa akin, ang malagkit na titig. Ngunit kunwari hindi ko pansin ang kanyang malalagkit na titig sa akin. Thank you so much. Masaya ang ngiti na inabot ni Mr. Soriano ang gift na iniabot nito. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo at ng napakagandang binibini sa iyong tabi? Nakangiting tanong nito kay Tom. I'm Tom Villora, and this beautiful lady beside me is my girlfriend, Shiva Craft. Nakangiting pakilala ni Tom sa aming dalawa kay Mr. Soriano. Kinamayan ni Mr. Soriano si Tom. Samantalang hinalikan naman nitong likuran ng aking palad. Ikinagagalak ko na makilala kayong dalawa. At sana'y mag-enjoy kayo sa party. Nakangiting sabi nito. Pagkatapos ay tinawag ang anak na katabi nito. And this is my one and only son, Rexor Soriano. Rex, meets Tom and Shiva. At ikaw na muna ang bahala sa kanila. Dahil aasikasuhin ko lamang ang iba ko pang mga bisita. Pagkatapos kaming ipagbili ni Mr. Soriano sa anak nito na siyang target namin, ay umalis na siya upang harapin ang iba pa niyang mga bisita na dumarating pa lang. It's my pleasure to meet you, Shiva. Nakangiting kinuha ni Rexor ang aking kamay at tinalikan ang likuran ng aking palad. Napapikit pa ito na para bang ninanamnam ang aking kamay na hindi naman malambot. Dahil sanay sa paghawak ng matigas na bagay pang training. Maaari ba kitang maisayaw, Shiva? Of course, yes. Pero ipagpaalam mo muna ako sa aking boyfriend na katabi ko ngayon. Matamis ang pagkakangiting sagot ko sa kanya. Sakalang pinagtuunan ng pansin ni Rexor si Tom, na bahagyang nakasimangot. Hindi ko alam kung totoong pagsimangot nito o acting lamang. Pwede ko bang maisayaw ang maganda mong girlfriend, Tom? Nakangiting tanong nito kay Tom, habang ang kamay ay nananatiling nakahawak sa aking kamay, na tila wala siyang balak na pakawalan ito. Hindi nito nakikita ang nakasimangot na mukha nito. O baka sadyang hindi lamang niya pinansin. Sure, kukuha lamang ako ng makakain at maiinom. Dun sa mesang yun mo na lang ihatid ang girlfriend ko pagkatapos mo siyang maisayaw. Sagot ni Tom, bago ako iniwan sa kamay ng aming target. Kung may dala lamang akong karayom ngayon, ay tumimbwang na sana sa harapan namin ang bastos na lalaking to. Shall we dance? Hindi nawawala ang matamis na ngiti sa mga labi na tanong niya sa akin. Sure. Kunwari ay masaya kong sagot sa kanya. Habang papunta kami sa center na siyang pinaka-dance floor, ay hindi sinasadyang nasalubong ko ang mga mata ni Jared. Mas madilim na ngayon ang mukha niya, habang nakatingin sa akin. Nang makarating kami sa dance floor ay agad na hinapit ni Rexor ang aking bewang. At itinikit niya masyado sa kanyang katawan. Ipinatong ko sa kanyang dibdib ang aking dalawang kamay para maging harang
at nang hindi tuluyan dumikit ang dibdib ko sa kanyang dibdib. You're very beautiful, Shiva. Alam mo ba yon? Malamlam ang mga matang tanong niya sa akin at mas lalo lamang pinagdikit ang aming mga katawan. Pakiramdam ko'y hindi kami sumasayaw, kundi magkayakap lamang kami sa gitna ng dance floor. Gustong gusto ko na siyang itulak, ngunit pinigilan ko lamang ang aking sarili na gawin yon. Hindi pwedeng masira ang aming plano, kaya kailangan kong magtiis. Talaga? Ilang babae naman kaya ang sinabihan mo ng ganyan habang nagsasayaw? Nangaakit ang ngiti na tanong ko sa kanya. Tila natuwa ito nang makita ang nangaakit kong ngiti. Iniisip siguro niya na game akong babae at kahit may boyfriend na ay nakikipagrelasyon pa rin sa iba. Hinayaan ko siyang isipin na ganoong klaseng babae nga ako para pumasok siya sa bitag ko. Marami na akong sinabihan. Ngunit ikaw ang pinakamaganda sa lahat ng mga babaeng nasabihan ko ng maganda. Nakangiting pag-amin niya sa akin at mas lalong inilapit pa ang mukha niya sa mukha ko. Halos kalahating dangkal na lamang ang pagitan ng aming mga labi at amoy na amoy kong kanyang amoy alak na hininga. I want to kiss you, Shiva. Make love to you. Anas niya, tila hindi niya na kayang kontrolin ang kanyang sarili, kaya kinabig niya ang aking ulo para halikan ako sa mga labi. Ngunit mabilis kong naipaling ang aking muka, kaya sa aking pisngi na lamang lumapat ang kanyang mga labi. Naramdaman ko na dinilaan niya ang aking pisngi at muntik ko na siyang masikmuraan kung hindi ko lamang napigilan ang aking sarili. Hindi sinasadyang napatingin ako sa lalaking tahimik na umiinom sa sulok habang nakatingin sa akin ng mga mata na halos maglabas ng apoy sa sobrang selos. Para itong aktibong bulkan na anumang oras ay sasabog. I'm sorry, Haret. Hindi ka dapat nagpunta rito para hindi mo ako nakitang ganito. Hindi ka na sana nasaktan pa. Kausap ko kay Haret sa aking isip. Pagkatapos ay muli kong hinarap si Rexor. Ano ba, Rex? Nakakahiya sa maraming tao. At saka nandyan ang boyfriend ko. Malambing ang boses na saway ko sa kanya at bahagya ko pang inihaplo sa kanyang dibdib ang aking mga palad. Narinig kong mahina niyang pag-ungol na tila nasarapan sa aking ginawa. Magkita tayo bukas ng gabi. Papayag ka ba? Gustong gusto talaga kita. Tila nahihirapan ang boses na sabi niya sa akin at mas lalo lamang niyang idinikit ang pang-ibaba niyang katawan sa pang-ibaba kong katawan. Muntik na akong mapamura nang maramdaman kong kanyang harapan. Kahit na may harang na mga tela'y ramdam na ramdam ko pa rin ang init na nagmumula sa kanyang katawan. At nang bahagya niyang ikiniskis sa aking mga hita ang kanyang harapan, ay nadaklot ko ang kanyang dibdib. Napangisi siya nang makita ang ginawa ko. Akala niya kaya ako napadaklot sa kanyang dibdib ay dahil nasasarapan ako sa ginagawa niya. Ang hindi niya alam ay napadaklot ako sa dibdib niya dahil matindi ang pagpipigil ko na huwag pilipitin ang kanyang leeg para mawalan na siya ng hininga. Sure. Saan tayo magkikita at anong oras? Pilit ang ngiting tanong ko sa kanya. Nang banggitin niya ang lugar at oras ay agad ko siyang itinulak palayo sa akin. Bukas na lang tayo magkita. Ituloy natin bukas ang ating naudlot na usapan. Nangaakit ang ngiti na sabi ko sa kanya. Aasahan ko yan, babe. Nakangiting sabi niya sa akin. Kinindatan pa niya ako bago kami naghiwalay. Nang wala na sa harapan kong manyakis na yun ay biglang naburang nangaakit ng ngiti sa aking mga labi. Pagkatapos ay naglakad ako sa mesa na itinuro kanina nito. Ngunit wala naman siya roon. Ililibot ko sana ang aking paningin para hanapin si Tom. Ngunit bigla na lamang may malakas na kamay ang humila sa akin. At dinala ko sa likuran ng mayabong at artificial na punong ginamit na pang-display sa party. Haret! Hindi ko na natapos pa ang aking sasabihin. Dahil bigla na lamang niya akong sinibasib ng halik sa aking mga labi. Pagkatapos niya akong isinandal sa dingding. Nasaktan ako sa ginawa niya dahil nauntog ang ulo ko sa semento. Ngunit tila walang pakialam si Haret kung nasaktan man ako. Dahil patuloy lamang siya sa pananalakay sa aking mga labi. Sinubukan ko siyang itulak sa dibdib. Ngunit hinuli lamang niya ang aking dalawang kamay at itinaas sa aking ulunan. Ramdam ko ang galit at matinding selos sa paraan ng paghalik niya sa akin. Malamang dahil sa kanyang nakita kani-kanina lamang. Kung na ibang lalaki lamang ang humahalik sa akin, ay tinuhod ko na. Ngunit hindi ko kayang gawin ito kay Haret. Lalo pa ngayon na tuluyan na siyang nakapasok muli sa aking puso. Useless ang ginagawa kong pagpupumiglas
dahil mahigpit ang pagkakahawak niya sa aking mga kamay at nasasaktan lamang ako sa ginagawa kong paglaban sa kanya. Kaya hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang gawin. Nang maramdaman ni Harriet na hindi na ako nagpupumiglas ay binitiwan niya ng aking mga kamay para yumakap sa akin. Siguro marami nang nainom si Harriet dahil nalalasahan ko sa aking mga labi ang alak na nainom niya at sa paraan na rin ng kanyang paghalik. Ipokrita ako kung sasabihin ko na hindi ako nadadala sa kanyang mga halik. Harriet is such a good kisser. At syempre pa, may pitak na ulit siya sa puso ko. Kaya ako pumapahayag na magpahalik sa kanya. Iniyakap ko sa kanyang leeg ang aking mga kamay at tinugon ang kanyang mapusok na mga halik. Ngunit nang maramdaman ko ng isang kamay na pilit ibinababa ang zipper ng suot kong dress, ay doon na ako muling umalma. Harriet, no! Tutol ko sa ginagawa niya. Ngunit nilamon lamang ng kanyang mga halik ang aking pagtutol. Nasa loob kami ng party at baka makita kami ni Rexor. Ay siguradong mabubulilyaso ang aming plano. Mawawalan ng saysay ang pagtitiis ko kanina sa kamay ng manyakis na yon. Kaya sa abot ng aking makakaya ay nagpumilit ako na makawala kay Harriet. Ngunit maya-maya lamang ay bigla siyang tumigil. Pagkatapos ay biglang nalugmok sa semento. Doon ko lang nalaman na nasa likuran niya pala si Tom at siyang nagpatulog kay Harriet. Don't worry, natutulog lang siya. Makikita rin siya ng mga kasamahan niya mamaya kapag hinanap siya. Sabi ni Tom nang makitang pag-aalala sa aking muka. Tumango ako pagkatapos ay hinila ko siya at paupong isinandig sa dingding. Kapag makita siya ng mga kasamahan niya ay iisipin lang nila na nakatulog siya sa sobrang kalasingan. Hinaplos ko ang mukha niya pagkatapos ay niyaya ko nang umalis si Tom sa party.